Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Meron din nala dito sa atin mga ka-DIY isang Smart TV. Ang brand mga ka-DIY ay Hisense. Ayan. So ang problema din ito, sabi natin customer, ito daw ay normal naman yung display niya. Lumalabas naman yung signal, yung tao. Ang problema lang nito is meron siyang lumilitaw na bar dito sa harapan. So yun ang gagawin natin ngayon mga ka-DIY. At ituturo ko na lang sa inyo step by step kung paano gawin yung ganitong klase ng issue sa inyong mga TV. Yan, so dapat gawin nyo ito na may sapat na kagamitan at kompleto ang iyong knowledge. Pero sa ganito mga ka-DIY is pang tutor lang naman sa inyo. Okay, so yan. Bali malaki din ito, titingnan natin mamaya base sa model number niya kung ilang inches siya. So unang gagawin natin is saksak muna natin para malaman nyo rin. Dito. Yan. So dito yung kanyang power indicator, i-power on natin. Ayan, so lumabas naman yung kanyang logong Hisense is normal. Normal naman yung kanyang SM Smart o yung Smart niya. Hisense Smart. So Smart TV siya mga ka-DIY. So normal naman. Kaso nga lang, ito lang problema sa kanya, yan o lumilitaw na bar. Yung iba na ito is kulay red, yung iba-ibang kulay naman, depende sa mga brand, sa ating mga TV. So common na ito na sakit ng ating mga Smart TV or mga LED TV natin. Normal na itong sakit or ito na talaga palaging sakit ng ating mga flat screen TV, yung mga lumalabas na bar. Kung hindi, pag ganito yung bar o pag ganito yung bar. Yan, minsan vertical or horizontal bar. Dito naman mga ka-DIY ay isang horizontal bar. So, vertical bar. So, yan, lumalabas naman yung kanyang signal. Kaso nga lang, ito istorbo talaga sa screen yan. Mapapanuran to pero istorbo sa screen. So, kapag ganitong klase ng sira mga ka-DIY, ganitong klase ng issue, ganitong pinapakita ng kanyang display, ito ay may kinalaman sa ating LCD panel or yung pinaka-screen na natin ito. So paano mawala yan? Ang solusyon talaga nito, kung gumamit ng T-con, ibig sabihin sa T-con ang focus. Pagka wala siyang T-con at dumiretso sa kanyang mismong top board, sa top board ang focus. Kapag ganito, yung iba naman kasi mga design is pwede naman siya sa hang method. Pwede sa cutting method, pwede sa hang method, pwede sa step method. So yun ang gagawin natin dito. Ituturo ko na lang sa inyo step by step. Titingnan natin kung magagawa pa natin yung ganitong klase ng sira sa inyong mga LED TV. Okay, so buksan muna natin para malaman natin kung anong naging problema nito. Okay, titingnan natin dito sa likuran niya. Ayan, bali ito yung kanyang holder. Tatanggalin muna natin yung holder nito para makita natin kung ilang inches. So yan mga ka-DIY. Ito yung kanyang model number. 39A5605 yung model niya. So isa siyang 39 inches. Para siyang 43 inches pero 39 lang pala. Okay, so hindi pa nabuksan. Yan. Nakasilyo pa yung ating warranty. So tayo yung unang bubukas nito. Yan, mag-remove muna tayo lahat ng mga screw. Medyo marumi yung likuran nito. Linisan na lang natin mamaya pagka nagawa na natin. Okay? Tara, tanggal tayo ng mga screw. Okay, so tapos na natin siyang tanggalan ng back cover. Titingnan natin dito yung design niya. So wala siyang T-con na ginamit. So sa design ng kanyang board is wala siyang T-con na ginamit. Okay, so dito. So dito yung kanyang input ng supply. Ang gagaling dito sa ating main board.
Then didiretso yung supply papunta dito sa ating top board or yan, pinaka top board niya o board ng LCD. Okay, so hindi siya gumamit ng T-con. Wala tayong mahang na mga flex kagaya nito. Hindi natin mahang ng kabilaan ng flex. Dito naman dumiretso yung supply niya, kaso naputol yung supply, then tatawid dito sa kabilang linya yung kanyang top board. Yan, dito tumawid sa kabila, nakahati siya dito. Pero dito maside, hindi nating mahang kasi nga ayan, wala siyang flex dito na banda papunta rito. So ito lang yung pwede natin ihang sa kabila. Ito, titingnan natin yung display niya. Subukan mo natin ihang ito. Ayan, so hindi siya pwede sa cutting. Pwede siya sa cutting, pero mas mainam nito is hang talaga. Kasi yun ang kanyang pinakasignal. Dito tayo mamaya maghang. Yan yung design sa kabila, resistor. Yan resistor na yan. Diyan tayo mamaya maghang. Titingnan natin kung magno-normal yan. Pagka dito sa kabila naman is ito naman yung kailangan natin ihang. Ito yon. So yan yung sa kabila. Yan. 200 ohms na resistor, yung LC1 tsaka LC2 nya. Yan. So dito naman sa kabila. Yan, ito yung mga clock signal nya. Okay, subukan mo nating maghang dito sa kabila. Titingnan natin kung baka mag-display naman siya. Ibabalik na natin yung ating AC. Ito. Yan. So bago natin isaksak, ihang muna natin dito na side. Yan, titingnan natin kung mapapanormal natin kapag naghang tayo dito. Yan, hinang natin to, dapat mag-display yung dito banda na side. Dapat mag-display dito na side dahil hinang na natin to. Tingnan na natin kung kaya niya mag-display na wala yung kabila. Kasi yung ibang mga TV, hindi kayang mag-display hanggat hindi kumpleto sila. So mayroon naman kasi na ibang design na bumubukas yung kabila kapag nakahang yung kabila. Okay, nakadepende sa circuit ng TV. So plug in natin. Then power on. So wala siyang display dito. Hinang natin yung kabila, walang display. Ayan. So, kung napapansin nyo, black yung kabila naman is white. Yan, dito na side, parang medyo maitim. Dito naman na side is puti. White. Totally white. Okay, ibaba natin. So, bunutin muna natin dito. Ang gagawin natin is, ibabalik natin to. Ito. Yan. Babalik muna natin yung kanyang flex ng kabila. Tapos dito tayo ngayon mag-focus. Pwede natin unahin dito sa mga clock signal niya ito, yung mga resistor na yan. Pwede tayo dito maghang. Pwede din doon sa kabila, ito yung signal ng kabila, ito naman yung kabila yung tinuro natin kanina dito. Ayan, so ang gagawin natin is maghang tayo rito. Kung napapansin natin is white dito sa banda, plain. Dito naman medyo may display siya, kaso lang itim. Medyo may itim na maputi. Okay, unahin natin yung side na ito. Dito. Yan. So kung napapansin nyo, yung may 2,000 na resistor, kita nyo ba? Ito. Yan. Yung may 2,000 na yan, na resistor, ihang natin yan. Nakalagay yung LC1. LC1 at saka LC2. Ayan yung LC1 nya, ito LC1. Ito yan yung dalawang resistor. Yung LC2 naman na to, yung dalawang resistor naman ito na 2,000, ito naman yan. Yung 200 ohms natin na resistor, ito. Yan, LC2, itong dalawang resistor, LC1, itong dalawa. Try muna natin maghang dito sa dalawa. Or pwede na nating ihang muna itong dalawang to. Ito kasi ito yung input niya. Ito yung
output na yan, papunta na yan dito sa ating, papasok na yung LCD panel natin. Ganon din ito, input din ito, then output itong kabilang resistor. Ito output na yan, papunta na yan sa ating LCD panel. Papunta na yan dito sa ating glass. Okay, so kunan muna natin ng tester. Yan. So gagawin natin is mag body ground muna tayo. Dito. Yan, naka body ground tayo. Select natin sa DC. Yan. Ayan, so naka-DC na tayo. Tapos saksak muna natin yung unit dito. Para alam nyo rin kung saan siya ibablock. Yan. Saksak natin. Then, i-power on natin dito. Yan. Power on. Tingnan natin. Ito naman kasi yung kanyang DC to DC circuit. Yan o. Yan. Meron display kanina. Siyempre, meron tayong BGH dyan. Dito. BGH. 27 volts ang BGH natin. Siyempre meron display yan, meron talaga yung supply yung ating BGH. Kahit hindi natin hanapin yung ibang supply dyan. Ang unahin natin, clock signal or pinaka-signal nya. Dito. Ito yung output, tatandaan nyo. Ito yung in na nanggagaling do sa ating board. Ito naman yung out papunta sa LCD. Dito tayo sa out. Dito sa may 2000. Dito sa ating tester, 27 volts, negative 10 volts. Ibig sabihin, swapping voltage or LC2. 27, negative 10. 27, negative 10. Yan yung unahin natin na tatanggalin or ihang natin yan. Yan. Sumunod naman yung isa. Nandito. Ito naman yung isa. Yan. Ito. Yung LC1 pala, LC2 pala yung kanina. Ito yung LC1 natin. Tingnan natin sa swapping voltage. Yan, parehas lang. Yung LC1 at saka LC2 is parehas ang supply. Nagbibigay siya ng positive 26 volts, then naglilipat naman sa negative 10. Yan. Okay? So, yan ang ihang natin. Gamit tayo ng hot air para mahang natin yan. So, siyempre bago natin ihang yan, ang gagawin natin is bunutin muna natin. Kapag ka hindi gumana dito sa dalawa, hinang na natin yung dalawa at saka hindi gumana, bawang hindi naman siya gumana or pangit ang display, pwede natin tanggalin yung mga kasama nito. Pero hanggat maaari, isa lang muna yung hang natin or dalawa. So, subukan ko muna sa dalawa dito at saka dito. Sa out na ako maghang. Okay, tara. So, ito yung setting na aking hot air. 43 yung hangin ko. Pwede natin babaan yan kahit mga 30 lang. Kahit mga 35 lang. O 36 yung hangin. Sa init naman, pwedeng 400. O 380 lang. Kahit 380 lang, okay na yan. Yung hangin ko 40, yung init natin ito. Yung gamit nating soldering is Sugon. Sugon brand. Yan. Okay, so hang natin yung dalawa. Hot air tayo. Subukan natin ihang. Kung magno-normal siya. Pag hindi talaga ito magnormal, at sa kabilaan natin na tinanggal, walang resulta. So, hindi ito magagawa. Minsan kasi yung mga LCD, hindi nagagawa. Minsan nagagawa rin. Ayan, kung napapansin nyo, tinulak natin, naghang na tayo dyan. Ayan, naghang tayo, tinulak na natin sa itaas. Kahit isa lang yung ihang natin, okay lang yan. Hindi na yung kasamang isa. Kahit ito, ihang natin. Kahit hindi natin ihang yan, okay na. Kahit ito rin. Basta yung dalawa, ihang na natin yon. Kasi yun ang mga output, papunta ang LCD panel. Papunta na ng LCD yung dalawang yon. LC1 at saka LC2. Hinang natin. Pagka hindi madala dito, pagka hindi magnormal, pwede natin ibalik at maglipat na tayo dito sa kabila. Dito naman ang ihang naman natin dito is ito. Yung dalawang yan, pwede nating ubusing ihang yan ng mga 200 ohms na yan. Na may 2,000 na value pero 200 ohms yan na resistor. Yan din ang ihang natin kapag hindi talaga magnormal. Okay?
pagka hindi pa rin mag-normal, gagawin natin is modify. Pag hindi madala sa modify, wala na. Hindi na pwede yung ating LCD. Minsan kasi nagkakaroon ng lala, lalo na hindi natin maayos, minsan lalong lumalala. Okay, so hindi na siya mainit, pwede nating isaksak yan. Okay, so hindi na tayo mag-cut ng video para tuloy-tuloy lang. Okay, plugin natin dito. Bukan natin. Then, power on. Power on natin, bumukas na. So, yan. Titingnan natin kung titino siya sa dito, sa ganitong hang. Yan. Ayan mga ka-DIY, kung napansin nyo, wala na yung kanyang hambar dito. Yung kanyang vertical bar na wala na. Ang lumabas na lang is, yun, signal is on. Ibig sabihin lang, isang tira lang yung ganitong klase ng pag-repair natin, na kuha natin sa isang tirahan lang. Minsan kasi is mahirap din natin kunin dahil nga depende sa LCD, depende sa design ng LCD kung ano yung paraan ng pag-normal, kasi wala talagang eksaktong repair, lalo na sa mga ganito LCD. Yung paraan lang talaga dito is mag-block or maghang ng mga signal na dapat i-block na nag-istorbo dito sa screen. Yan. So gagawin natin, try muna natin na lagyan natin ng signal. So ayan mga ka-DIY, bali nilagyan ko siya ng HDMI, ginamit ko itong aking camera. Okay naman siya mga ka-DIY, napakalinaw oh. Yan, walang disturbo sa screen. Yan. Kitang kita ano. Yan. Ito yung object natin na tinutukan, yan. Yan. So kitang kita. Kitang kita talaga yan. So okay naman yung screen mga ka-DIY, wala namang problema. Yan. So tinesting ko yung HDMI niya, ito. Okay naman. Ayan. So ayos mga ka-DIY, at naging normal na siya. Yan, subukan natin sa sa signal. So ayan, bali nilagyan natin ng signal. Medyo yung screen niya. Sa signal natin yan. Sa signal natin sa network na ating signal, kasi ngayon maulan, pangit yung signal namin ngayon. Pero actually mga ka-DIY, okay naman yung kanyang screen. Wala namang masyadong tama o wala naman tayong guhit dito. Yung gumagalaw sa screen yan po ay epekto lang yan ng ating signal. So yan mga ka-DIY, okay naman. Ayan. So yun lang ang problema niya kanina, yung signal natin na hinang natin. Ang gagawin natin is i-close na lang natin to. Wala namang problema sa screen. Yan, so medyo malabo kasi yung signal namin dito. Yan. So dito, lapag muna natin. Yan. I-close na lang natin itong ating back cover. Ilagay na lang natin yung pinaka back cover ito. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY, at maraming salamat sa inyong panonood. I-close na lang natin yung pinakalikuran nito para mabalik natin yung back cover at may bigay natin sa customer. So hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. This is GM Tutorial. Bye bye.